Anihan na ngayon ng palay sa Balagtas, Bulacan pero hindi masaya ang ilang magsasaka. Ang diesel kasing ginamit nila sa makina halos triple na at ngayon 120 pesos na kada litro. Pero ang bentahan ng palay hindi tumaas at 18 pesos per kilo. Hindi po kami kikita. Sa maghapon pong trabaho ng harvester ay nakaka 64 liters kami para din po sa 2 hektarya. Sa isang pahayag, sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto, umorder na ang gobyerno ng 1 milyong bariles ng diesel. Ang unang batch nito dumating na. Ipinost ni Energy Secretary Sharon Garin na dumating na ang unang delivery ng diesel na binili ng gobyerno. Masusundan pa raw ito sa mga susunod na araw. Binisita rin ni Garin ang barko sa Batangas na nagdala nito. Nasa 22.6 million liters ng diesel ang dumating mula Japan at nakaimbak sa Mabini, Batangas at sa Bangar, La Union. Bukod pa ito sa dumating na krudo mula Russia na inorder naman ng Petron, ang kaisa-isa sa Pilipinas na oil refinery o nagpuproseso ng krudo para maging diesel o gasolina. Sapat ba ito para mapababa agad ang presyo ng diesel at gasolina? Maaring mabawasan ng siguro 3 hanggang 5 piso yung presyo ng diesel. Pero kaunti lang actually 1 milyon. Pang 5 araw lang, di ba, katumbas ng consumption yon. Binatikos ng Ibon Foundation ang idineklarang State of National Energy Emergency ni Pangulong Bongbong Marcos dahil wala nila itong ngipin. Sa ilalim daw kasi ng Section 14E ng Oil Deregulation Law, mabibigyan lang ng kapangyarihan ng gobyerno na pansamantalang manduhan ang mga nagpapatakbo sa industriya ng langis kapag may national emergency. Sabi ng Ibon Foundation, dahil isiningit ang salitang energy sa State of National Energy Emergency, hindi nito mapagagana ang Section 14E ng batas. Even yung pinagmamalaki ni Yusek Claire Castro, isa sa unang bansa sa mundo ang declare ng state of emergency. At pinapalabas itong halimbawa ng agara aksyon ng gobyerno. Either hindi niya alam yung laman na mismo ng state of emergency na yon or nililihim pati sa kanya. Kasi walang ngipin yung state of national energy emergency na yon. Sinubukan namin kunan ng pahayag dito ang Malacanang at Department of Energy pero wala pa silang tugon. Samantala, sabi ni Recto, matapos ang mga driver sa transportasyon, sunod nang bibigyan ng ayuda ang mga magsasaka at mangingisda na gumagamit ng mga motorized equipment para hindi sumipa ng mataas ang inflation sa pagkain. Hinihintay na yan ang ilang mangingisda sa Laguna de Bay na hindi na makatagal sa pangingisda dahil sa mahal ng krudo. Dati kumikita ko 1,000 isang araw. Nginilimandahan na lamang kasi hindi ako makalayo ng malayo. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.